Pakinggan ninyo ang kaso ng Panginoon laban sa Israel. Tumindig ka, Panginoon, at ilahad mo ang iyong kaso. Bayaan mong marinig ng mga bundok at mga burol ang iyong sasabihin. Mga bundok at mga pundasyon ng sanlibutan, pakinggan ninyo ang sakdal ng Panginoon laban sa Israel na kanyang bayan. Sinasabi ng Panginoon, "Bayan ko, sagutin ninyo ako. Ano ba ang nagawa ko sa inyo? Naging pabigat ba ako sa inyo? Inialis ko kayo sa lupain ng Ehipto at tinubos sa pagkaalipin. Sinugo ko sa inyo sina Moises, Aaron at Miriam upang kayo'y pangunahan. Ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba sa Panginoon na Diyos ng kataas-taasan? Magdadala ba ako ng guyang 1 taon ang gulang bilang handog na susunugin sa kanyang harapan? Malugod kaya ang Panginoon kung siya'y handugan ko ng libu-libong tupa o walang katapusang agos ng langis ng olibo? Matuwa kaya siya kung ihandog ko sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking laman, bilang kabayaran ng aking mga kasalanan. Itinuro na niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. Ito ang nais ng Panginoon, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong ibigin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod sa iyong Diyos." Ang salita ng Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang lahat ng matapat na lingkod ko ay tipunin, silang tapat sa tipan ko't naghahandog niyong hain. Ang buong kalangitay naghahayag na ang Diyos isang hukom na matuwid, kung humatol ay maayos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sumusunog, bagaman ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos, at bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot, at niayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit na ito ay ginawa, hindi kayo alumana, kaya naman ang akala kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon panahon nang kayo'y aking pagwikaan, upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aki ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ng ilang eskriba at pariseyo kay Jesus, "Guro, maaari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit?" Sumagot si Jesus, "Lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo, maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing sa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga Ninive laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na yaon, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga parokya. Simula na naman po ng bagong linggo, kaya tara, magnilay po tayo sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama po ko, Father Kevin Crisostomo. Matanong ko nga kayo mga kaparokya, nakahingi na po ba kayo ng sign kay Lord? Alam niyo po, madalas sa tinatanong sa akin to, lalo po ng mga
interested na pumasok sa loob ng seminaryo. Father, ano yung sign na binigay sa iyo ni Lord na para magpari ka? Alam niyo, sa totoo lang po, kung babalikan ko ang lahat, wala. Wala namang major na sign na para may bumaba na nilalang or biglang may nagpakitang kung ano habang nagsisimba. Ang basic lang po is, nagsiserve po ko regularly sa misa nung ako po elementary. At the same time, nakita ko po na ang pinakamagandang paraan ng pagpapasalamat sa Panginoon sa napakaraming good signs sa pinapadala niya. Good health ng aking pamilya, success po ng mga parents ko, and all these things, pati na rin po yung magandang pagpapalaki po sa amin ng aming magkakapatid, is ibigay yung sarili ko kay Lord. Hindi naman talaga nagkaroon ng isang malaking bonggang sign. Pero yung mga maliliit na sign kung saan nakita ko yung kabutihan ng Panginoon, sa kabila ng aking mga kahinaan at pagkukulang, ito po yung nag-motivate sa akin, hindi lamang po pumasok ng seminaryo, kundi i-pursue ang pagpapari at hanggang ngayon po ay piliin pa rin po na isabuhay ang pag-aalay sa Panginoon araw-araw sa pamagitan ng paglilingkod bilang pari. Mga kapatid, bakit tayo nagsimula sa ganitong tanong? Ang ating gospel reading, narinig natin yung mga Pharisees humihingi ng sign kay Jesus. Despite the many miracles and teachings that He has already done in front and in their presence. Alam nyo nga po, kung titignan natin yung context sa ating gospel reading, meron pong recent na miracle si Jesus. Ito po yung healing po ng demoniac na blind and mute. At alam naman nating, quote-unquote, minasama ito ng mga Pharisees and scribes. Sinabi na kaya si Jesus nakapagpalaya sa masamang espiritu dahil siya ay inaalihan ng masamang espiritu. At nandito na naman tayo sa mga scribes and Pharisees na humihingi ng sign sa kabila na marami ng ginawa ni Jesus. Ano yung response ni Jesus? Sabi niya, lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo maliban sa palatandaang nilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas o Prophet Jonah. Magandang balikan natin, ano nga ba itong sign of Jonah na sinasabi? Alam naman natin, tutunan natin ito nung bata tayo. Si Jonah ay isang reluctant prophet. Gusto niyang tinawag siya Panginoon para mangaral pero ayaw niya. And to make the long story short, isang araw habang siya naglalayag sa barko, pataka sa kalooban ng Panginoon, nilamon siya ng isang whale. At doon sa loob ng whale, for 3 days and 3 nights siya namalagi hanggang siya ay niluwa sa Nineveh. At dito siya nangaral at alam naman natin ang kwento, nagbagong buhay ang mga taga Nineveh. Ano ba ang kahulugan nitong sign of Jonah? Tandaan natin, 3 days in the belly of the whale, signifying the forthcoming death of Christ. Pero yung muli rin niyang pagkabuhay at pagkapanalo, tinalo niya ang kamatayan, nakita din natin, dito ay ang simbolo na si Jesus magtatakumbay laban sa kamatayan, sa kasamaan, sa kasalanan. Yan ang sign na ipapakita niya. At yan ay higit pa sa kahit anong sign na makikita sa mga propeta at kahit sa kanyang mga healing and miracles. Ano ang lesson natin, mga kaparokya? The Lord always shows signs. Lagi namang nagpapakita ng mga tanda ang Panginoon. Pero walang tanda na epektibo maliban lamang kung tayo ay matututong maniwala. No sign is effective unless we learn to believe. Anong panyaya sa atin? Itong gospel natin for today, 3 letter P. Madaling tandaan. Unang letter P, point. Tandaan natin ang mga sign, they always point to something else. Katulad ng mga traffic sign, katulad ng mga sign of love. They always point to something or someone else. At mga kapatid, ito'y para sa atin ang mga gawa, salita. At higit sa lahat ang uri ng pamumuhay ni Jesus, ito ay nagtuturo saan?
sa kaharian ng Diyos. These are pointers to the kingdom of God. At ang paanyaya sa ating maging bahagi ng kaharian ng Diyos. We are invited to be part of God's kingdom. Na nakakalungkot sapagkat alam naman natin ng mga Pariseo sa kabila ng maraming ginawa ni Jesus, ayaw nilang tanggapin ang paanyayang ito. Muli, these signs that Jesus performed point to the kingdom of God. And of course, to the reality that we have a loving Father. Meron tayong Ama na mapagmahal. Pangalawang letter P, perform. Ito mga sign ni Jesus, magandang maging malinaw. Lalo na sa mga Pariseo, they are not meant to impress. They are not meant to prove a point. Pero bakit nga ba ginawa ni Jesus sa mga himala at mga pagtuturo upang gawin ang kalooban ng Diyos na tayo ay iligtas at tayo ay lumago sa pananampalataya? Magandang paalala din po sa atin to, mga kaparokya. Bakit? Sometimes when we do things, it is easy to be tempted. Madali tayong matukso na mag-perform lang. At yung pagpe-perform na ito ay para lang ma-impress yung mga tao, maging sikat, makilala. Yung iba siguro gusto maging viral, no? Mapag-usapan. There is that tendency to impress people or to prove a point. Tama ako, mali kayo. But then again, my dear friends, let's look into the example of Jesus. Ang ating magawain ay ating pagiging instrumento upang si Jesus sa pamamagitan natin ay dumaloy dito ang plano ng kaligtasan ng Panginoon at mahikayat ang bawat isa sa mas malalim na pananampalataya. Muli, when we do things, sana po, hindi para magpasikat, para makilala, kundi para maituro natin si Kristo sa mga tao sa paligid natin. Which brings us now to the third letter P, person. Muli, sa huli, ito mga sign na ginawa ni Jesus, they direct our attention, our faith, and our love to Christ. Magandang paalala ulit, mag-focus tayo sa tagapagbigay, higit pa sa regalo. Focus more on the giver above the gift. Kasi minsan po, ang hinahanap natin yung regalo ng Panginoon. Nakakalimutan natin, hanapin naman yung Panginoon na nagbibigay ng regalo sa atin. Si Jesus. Ang hamon sa atin, maging sign din po tayo na tagapagturo kay Jesus. Na ang ating buhay, ang ating sinasabi, ang ating iniisip, ang ating mga gawain, ang tinuturo, hindi ang sarili, kundi si Jesus. Tatlong P, madaling tandaan. Point, perform, person. Ituro natin palagi si Jesus. Ang ating mga gawain ay hindi para tayo'y sumikat, kundi para si Jesus ay makilala upang ang kanyang pagiging Diyos sa ating buhay ay ating maranasan araw-araw. Let me pray for you and pray over you. Panginoon Kristo, nagpapasalamat po kami sa mga biyaya na yung pinapadala sa amin sa araw-araw. Higit sa lahat, Panginoon, sa paanyaya na kami ang maging tagapagturo sa iyong presensya, sa iyong pagmamahal, sa iyong plano ng kaligtasan. Basbasan mo kaming lahat na sumusubaybay sa aming palatuntunan, salita ng Diyos, salita ng buhay. Basbasan niyo po ang lahat na may sakit at ang lahat ng mga may pinagdaraan ng hirap sa buhay. Nawa, Panginoon, palagi namin makita Ikaw sa mga tao sa paligid namin at makita ka ng mga tao sa paligid namin sa pamamagitan ng aming gawain na sumisikap na tularan ang iyong salita, ang iyong gawa ay iyong uri na pamumuhay. Hinina ito sa Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagkisa sa salita ng Diyos, salita ng buhay. At muli po, like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.